Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. Wow! I believe that all of us are so excited sa umagang ito sa ating gawain ng pagsamba. Welcome po sa bawat isa, maging sa ating mga kapatid na nasa online. Kayo po ay aming binabati ng isang mapagpalang umaga at maligayang Pasko sa ating lahat. Mga kapatid, masaya po ba kayo na kayo ay naririto ngayon? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, I'm happy, masaya ako kasi katabi kita. Wow! Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon. Ngayon pong araw na ito ay espesyal sa bawat isa sa atin. Lalo tigit, ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. I believe the Lord will speak to all of us this morning through the messages na atin pong mapapakinggan mula sa mga awitin na aawitin sa atin ng ating choir, ng ating praise and worship. And that's why ihanda po natin ang ating mga sarili. Makinig po tayo sa Panginoon. Let's not just listen to the music. Kung pwede niyong sabayan, sabayan niyo po. But I believe the Lord will speak to us even through this music na atin pong mapapakinggan. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, inihahandog ng Capital City Baptist Church ang Halina Emmanuel. Tuwing sumasapit ang Pasko sa bayan namin, tila may hiwagang bumabalot sa lahat. Tila gumagaan ang mga problema. Bumabait ang mga tao. Nagliliwanag at tumitingkat ang mga lansangang binabaliwala lamang natin noon. Maging ang magkakaaway at mga mag-anak na nawalay sa isa't isa ay nagbabalikan, nagkakasundo at nagpapatawaran ng pagkukulang sa isa't isa. Pasko nga naman. Sa ating mga Pilipino nga lang yata nagkakaroon ng ibayang halaga at hulugan. Sa gitna man ng mga karumahan, mga pasakit at alinlangan na hinaharap, nakukuha pa rin nating ngumiti, umawit at magsaya. Bakit nga ba? Aba, Pasko na!
Napakasaya talaga ng Pasko dito sa atin. Ito na marahil ang pinakahahanap-hanapin ng mga kababayan nating ng ibang bayan pagkat kakaiba talaga ang ligayang dulot ng pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa mundo. Gayunpaman, pagkahaba-haba man ng ating Pasko, hindi nangangahulugang nauunawaan ng lahat ng tunay na kahulugan nito. Oo nga, tayo'y abala sa mga regalo, bisita, kamag-anakan at iba pa. Nakakaligtaan naman nating noong gabing iyon, may 2,000 taon na rin ang nakakaraan na ang ating Panginoon ay nagsakatawang tao at nanaog dito sa lupa. Sa pagpapakumbaba ng makapangyarihang Diyos, ipinamalas niya sa sangkatauhan ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal. Pakinggan ang tawag ng munting sanggol sa sapsapong kapayapaan sa sanlibutan sa hiwaga ka, mahal kong anak, anong landas langit ang iyong tinahak, di ko man alam ang iyong pinagmulan, kita'y labis-labis kong pagkaingatan, sapagkat handog ka ng langit sa amin, ikaw aming anak, pagkamamahalin, habang buhay man namin unawain ang dakila
Sa ating pagbabalik tanaw sa unang Pasko, ito'y nagtuturo sa atin ng isang payak na pananampalataya tulad ng pagsunod ni Jose at Maria sa tinig ng Panginoon. Di man nila ito lubos maunawaan. Ito ang siyang kinasiyahan ng Diyos. Sa ating panahon, ito marahil ang kailangan nating gawin nang manumbalik sa ating bayan ang diwa ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan, at kaligayahan. Pag-asa, pag-ibig, kapayapaan, kaligayahan. Sa kabila ng ating marangyang pagdiriwang ng Kapaskuhan at sa kabila ng ating panandaliang pagtalikod sa mga suliraning dinaranas ng bayan, hindi pa rin natin may kukubli paghahanap ng marami sa mga bagay na ito. Ang katotohanan sa ating lipunan, sa ating panahon, ay ang karanasang nakalulungkot, nakababagabag at nakalulunos. Paano na ang kinabukasan natin sa hirap ngayon? Makaaahon kaya sa ating pagkakalugmok sa kahirapan? Makamit kaya natin ang isang malawakang kapayapaan sa daigdig? Anong mundo ang ating ipamamana sa ating mga anak? Sa ating pagbabalik tanaw at sa ating pagtingin sa kinabukasan, malinaw na iisa ang tugon sa ating mga katanungan. Kailangan natin ang Panginoon. Anong bukas ba ang ating haharapin kung wala ang ating dakilang manunubos? Sa paghaharap natin sa kinabukasan, ang ating buhay, ilagak natin sa Panginoon. Ngayong tuyo na ang ating lupa, anong pagmamahal ang iyong iaalay sa isang mag-anak na hiwa-hiwalay? Anong bukas ang harapin sa kabila ng mga balat kayo't lihim? May sikat bang magnining sa bawat sugat na tumatakboy sa dilim? Ano ngayon ang ating babaguhin upang may tuwid ang ating landasin? Ano bukas pa ba ang dapat tatnin nang tayo'y manbalik sa Diyos natin? Anong daigdig ang iyong ibibigay sa salit-salit lahing nag-aaway? Anong pananalig ang iyong itataas pagsapit natin sa hindi tiyak na bukas? Anong bukas pa ang harapin sa kabila ng mga
Iyong tubig at lupa'y pagyamanin, pasagalahin ang kaniman ang halina, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, music ministers, at sa ating children's choir at sa maraming nagbuo nitong ating kantata. Halina Emmanuel, batay po sa libreta na sinulat at binuo ni Arnel De Pano. At magandang umaga po sa inyo muli. Maligayang Pasko mga kapatid dito sa CCBC at sa inyo na kabahagi sa ating online worship service. Batiin mo nga ang katabi mo, Merry Christmas kapatid, sabihin mo. Ayan. Kanina ni Pastor Rando sila Pilipinas. So, agree ba kayo? Agree, di ba? Natin, ano? Dito sa Pilipinas. At anong senyales na simula na ang Pasko? Jose Marichan. Okay. Iba na talaga ang kultura ng mga Pinoy. Alam po ninyo, sa Britanya, sabi nila nagsisimula ang Christmas season sa gitna ng Nobyembre. Naman sa Estados Unidos,
kapag yung Christmas season, doon sa tinatawag na Black Friday, yun yung Friday right after yung Thanksgiving Day nila. At pagkatapos ng Thanksgiving Day, Friday siya araw. Yun yung tulad na gitna na ng Disyembre nagsisimula ang Christmas season. Paano naman yung kaparalel ng mga Pinoy, which is ang Mexico? Sabi na ito raw yung kakambal na kultura ng mga Pinoy. Kailan nagsisimula ang Pasko? Nagsisimula raw yung Pasko sa kanila kapag nandun na yung pista ng Posadas. Nagkakaroon sila ng prosesyon sa araw na yon kung saan inaalala nila at pinagdiriwang nila yung pagpunta nila Maria at nila Jose doon sa Bethlehem at kumakatok sa mga pinto-pinto. Doon lang daw yung start nila. Aba, oo nga, lihitimo na ang Pinoy nga, sa Pinas nga, ang pinakamahabang Christmas celebration. Ayan, palakpakan nga natin ang ating sarili. Parang world record, ano? At sabi rin daw ng iba, dito sa Pilipinas, ang pinakamasayang Pasko. Tama ba kayo? Agree ba kayo? Disagree? Ano nga ba senyales na tayo nga may pinakamasayang Pasko dito sa Pilipinas? Well, unang-una, kapag Disyembre na, problema ang traffic. Hindi niyo natatanong bakit nagkakaroon ng traffic dito pagka Disyembre? Gustong-gusto ng mga tao mag-drive pagka Disyembre. Hindi ko maintindihan. Ano ang connection nun sa Pasko? Kasi pastor, dito sa Kaymay Cebu, kahapon ang lalaraw ng traffic mula sa airport patungo lang dun sa beach na nasa wala pang 15 minutos. Inabot daw ng 2 oras, sabi sa akin ng isang kaibigan ko. Sabi ko, hindi lang pala sa Pilipinas ito, sa Manila ito, pati rin sa Cebu. Yung mga maraming nasa rural areas pupunta sa urban areas, magpa-party, magsha-shopping, titingin doon sa ilaw. At kayo, anong ginagawa natin? Party. Ayan, sangkatutak na party. Sino po nakapag-attend ng Christmas party last week? Taas po ang kamay. Uy, nahihiya ang iba. May kausap ako, sabi nila, thank you kapatid. Sabi nila, Pastor, grabe, pagod na ako, sunod-sunod ang party. Ayan. At isa pang mga taong pagod na pagod ngayon. At 2 klaseng mga tao pa, mga napansin kong pagod na pagod ngayon. Unang-una, mga Grab driver. Napansin nyo, yung mga nagra-rider ng ganyan, sila pagod na pagod. Grabe ang delivery. Maghapon hanggang gabi. Tuloy-tuloy. Bakit? Dahil sa 12-12 na yan. At mga nagdi-deliver na mga pamasko or mga ipapamasko sa iba. Tapos isa pa napansin kong pagod na pagod kapag Disyembre. Alam niyo kung sino mga yon? Mga DI. Alin yung DI? Dance instructor. Sabi ng mga kakausap ko, ang hirap maghanap ng dance instructor ngayon, Pastor. Bakit? Halos lahat ng mga opisina, lahat na kailangan nila ng dance instructor dahil raw meron dance contest doon sa kanilang Christmas party. Sabi ko, grabe, no? Ganyan talaga ang mga Pinoy. Buti na lang dito sa CCBC, meron na mga volunteer dance instructor. Purihin natin ang Panginoon sa kanilang mga pag-share ng kanilang talent sa atin at nakita ninyo kanilang pagsayaw. Alam po ninyo, minsan may nagkwento po sa akin, tatago na lang ang kanyang pagkatao sa pangalang Sarah. Ayoko naman kasi ikwento at ilathala ng gusto. Ito si Sarah po ay siya po'y bunso ng mga 8 magkakapatid na mga babae. At sabi niya, nung mag-7th birthday daw siya, excited yung mga ate niya, mga young adult, teenager, medyo malayo yung agwat sa kanya. Uy, birthday mo na, Sarah, mag-party tayo.
Eh di siya naman, talaga, sige. Tuwa siya, masaya sila. O sige, ide-decorate natin yung ating bahay. Magpapakater tayo. Pagkatapos magkakaroon tayo ng games. Imbitahan natin yung mga kaibigan natin. Basta masaya-masaya tayo sa birthday mo. Ganun ba? Lalo na-excite si Sarah. Alam mo, may kaya naman yung pamilya nila at gano'n na nga nangyari. Malaki naman yung kanilang tahanan, nilinisan nila, pinalinisan nila, nilagyan ng mga palamuti, nilagyan ng mga decoration. Pagkatapos noon, yung iba sa kanila, nag-areglo ng caterer, nakita ni Sarah, dumating yung mga mesa, dinekorasyon yung mga mesa, yung maluwag na lugar nila para ginawang entablado, ginawang dance floor, at pagkatapos, napansin niya, lahat kumikilos. Masaya yung nakatago doon sa malaking komedor nila na iniisip niya kailan kaya namin gagamitin itong mga kutsara, tinidor at mga platong ito. Biglang pinagbubukas at nilabas lahat yung mga nandoon na mga nakadekorasyon na mga kubyertos. Tuwan-tuwa si Sarah. Tapos nung dumating ng oras ng kaarawan niya, sabi niya, bihis ka na, binihis siya. Napakaganda ng kanyang pagkabihis. Tao. Hindi niya malaman kung sino tong mga ito, pero ang dami mga tao, lahat nakatingin sa kanya, tuwan-tuwa siya. Kinantahan siya ng happy birthday, may dala pang cake, meron pang kandila, nag-blow siya ng kandila at maya-maya, nagkainan na sila. At pagkatapos noon, nagkaroon ng games. Grabe, yung premyo, wow, excited ang lahat, tuwan-tuwa ang lahat dahil ang mahal premyo. Tapos tumugtog ang malakas na tugtugan. At pagkatapos, yuyuan ang mga tao, nagparty sila. At si Sarah, iniisip niya, sarap yung pagkain, pero hindi naman yan yung gusto ng isang 7-year-old. At nasan yung mga kaibigan ko? Sino nag-invite kaya sa mga classmate ko, sa best friend ko? Alam kaya nila na may party ako? At matahimik na lumabas si Sarah, bumalik sa kanyang kwarto. Nakita siya ni Yaya. Uy, Sarah, bakit ka nandyan? Nagmumukmo ka dyan. Masaya ka ba sa party mo? Ang sabi ni Sarah, alam mo, yung party na yan, ginawa lang ng mga ate ko yan para magsaya sila kasama ng mga barkada nila. Wala naman akong friends dyan. Kaya malungkot ako. Oh, true story mga kapatid. Pero alam mo, katulad ng mensahe nung pinakikinggan nating kantata ngayon, sinasabi sa atin na nagsulat ng mga awitin. Ganito na rin ang ginagawa natin kapag Pasko. May malaking celebration pero nalilimutan natin yung celebrant. Nakafocus tayo doon sa kasiyahan pero nalimutan natin ang kasiyahan nung nagdiriwang. At yun ay ang ating Panginoon. Kaya ang katanungan sa atin ay ito, ano nga ba yung diwa ng Pasko? Ano nga ba yung saysay kung bakit tayo may Christmas party? Bakit tayo may celebration? Bakit maraming traffic dito sa Pilipinas? Well, ano nga ba ang hulugan? At bakit po maligaya ang Pasko? Unang-una, nais kong i-share sa inyo. Unang-una, ang diwa ng Pasko ay ang pagdating ng anak ng Diyos. Ito po ay birthday ni Jesus. Sabihin nyo nga ba, Happy Birthday, Jesus? Yes. By the way, dahil nabanggit ninyo yung Happy Birthday, Jesus, gusto ko ihanda natin. Ano ba ang inyong birthday gift kay Jesus? Oo, marami po nag-budget sa atin ng mga regalo para sa friends, para sa mga client, sa mga relatives, sa mga inaanak. Yung mga kapatid ng handog ang celebrant natin ngayon. Next week po, magkakaroon tayo ng Happy Birthday Jesus offering. Ayan po, ipag-pray ninyo, ano ba ang ihahandog ko sa Panginoon. Huwag po nating kalimutan, mga kapatid, na ito po ay
ang pinagdiriwang kapag Paskuhan ay ang kapanganakan ng anak ng Diyos. Ito po ay birthday ni Jesus. Basahin natin yung kapahayagan sa Matthew chapter 1 verse 23. Sabi doon, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. God with us. Ito po yung pagdating ng Diyos at nakapiling natin. Ito po yung anak ng Diyos, bumaba po siya sa kanyang trono, ipinanganak siya bilang isang tao at namuhay na kasama natin. Pero bakit matindi yung celebration na nangyayari around the world? Alam niyo, it has something to do about His person, ang kanyang pagkatao. Meron po akong isang kwento ulit. Nung maraming taon na nakaraan, meron po kaming kakarpool. Ang pangalan niya si Mami Tessa. At si Mami Tessa po, dala-dala niya lagi yung kanyang apo. Papuntang eskwelahan, nakikisakay po sa aming sasakyan para makatipid. At nagtutulong-tulong po kami sa krudo, sa panggasolina. At medyo naigapang na maayos ang kanilang buhay, ang kanyang anak nagtatrabaho abroad. Minsan isang araw, after so many years, nakatanggap ako ng imbitasyon, kami mag-asawa. 75th birthday pala ni Mami Tessa. At grabe, ginanap ito sa isang restaurant ng isang 5-star hotel. Napakaraming bisita, mahigit 200 yata kaming mga kaibigan na inimbitahan doon. At naging highlight ng celebration, alam niyo yan? Doon sa panahon, may konting programa at i-honor po siya. Dumating po siya, bihis na bihis, ang ganda ng kanyang bihis. Yung anak niya, nag-iisang anak niya, nung tinawag siya sa harap, hinayag niya yung kanyang pagmamahal sa pamagitan nito. Binuksan niya, kumuha siya ng isang kahon, binuksan niya yung kahon. Ang laman, isang kwintas na punong-puno ng diamante. Na kapag nung sinuot niya kay Mami Tessa, ito talagang parang nagniningning siya sa harapan ng mga tao. Lahat ng mga tao napapawaw, wow! Pinakain na kami sa magandang 5-star hotel at ito pa yung nirigalo niya kay Mami Tessa. Tapos hinayag nung kanyang anak, Mami, ako'y nagagalak sa kapanganakan ninyo. Dinala kayo sa mundong ito para ako ay piliin ninyo maging bahagi ng inyong pamilya. Ay, inampun pala siya. At minahal at blines at nakatuon yung celebration na yan sa kanya. Alam niyo mga kapatid, bakit tayo po nagse-celebrate? Pag nagse-celebrate tayo, pinagdiriwang natin kung sino yung pinagdiriwang natin. Pinagdiriwang natin yung pagkatao ni Jesucristo, kung sino siya. Katulad po nitong si Mami Tessa, pinagdiwang ng kanyang anak kung sino siya. Sa katulang katulad nung kanyang anak, ganun din po tayo. Minahal tayo, inaruga tayo, inampun tayo sa pamilya ng Diyos. Alam po ninyo, nung dumating si Jesus, pinakilala niya ang sarili niya ng ganito. Meron po siyang dahilan. Hindi lang siya anak ng Diyos, namuhay sa atin, nagpakabait, naging blessing. Pero very, very intentional po yung pagdating ng Panginoon. Ito po yung layunin niya. Sa Luke chapter 2, verses 16 to 19, basahin natin ang sabay-sabay. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang mabuting balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalayak
at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain inaapi at upang ipahayag ang paglilinis. Ano po ang turo dito? Sinasabi ni Jesus, ito talaga ang pagkatao ko at layunin ng aking pagkatao at pamumuhay dito sa mundong ito. At ano raw yung gagawin niya? In summary, sisirain ko, wawasakin ko ang puwersa ng kasamaan na nagdudulot ng salot sa buhay ng mga tao dito sa mundo. I am going to destroy evil in this world, the evil that destroys us, all of us. That is the intention of the Lord, why the Son of God came. He is not just a good person for us to emulate or to follow or to mirror. He is not just a kind person to which we just call on and He gives things that we want in life. But He is a person who came with a mission. And what is that purpose? To destroy evil in this world, the evil thing that destroys lives of people. So, itong diwa ng Pasko, hindi lang ito'y birthday ni Jesus, hindi lang ito celebration ng kung sino siya, ito rin ay pag-asa, putting your hope in Jesus. Patuloy tayong umaasa sa kanyang kagandahan loob, sa kanyang ginawa sa atin. Alam niyo, just a summary. Pastor, ano na intention niya? Bakit niya sisirain yung evil? Ano yung key niya para gawin doon? Ito kasi ang story. Ito yung the short of the long story ng buhay ng mga tao. Pakinggan ninyo ako. Nahiwalay tayo sa Diyos nung tayo ay nagkasala. Remember, Adam and Eve, pinalis sila sa Arden. It speaks about us being separated from God. It's not that God does not love us, but He hates the sin that is in us. Pero God always wanted to restore that relationship. Maipanumbalik yung bagay na yun. Nagdurugo ang puso ng Diyos kapag ka nakikita niya tayo na nagsasuffer doon sa epekto ng kasalanan, ng kasamaan sa buhay natin. So, anong ginawa niya? Ang ginawa niya, pinadala niya ang kanyang anak. At yan si Jesus Christ. Namuhay siya rito. Para ano? Para pasanin yung epekto, yung kaparusahan ng kasalanan para sa atin. And as a result, by His death on the cross, ikaw at ako, posible nang mapatawad ng Diyos at posible na ring magkaroon at maipanumbalik ang relasyon natin sa Diyos. Katulad ng summary na binigay ni Peter, sulat 1 Peter chapter 2 verse 24. Basahin natin na sabay-sabay. Sa kanyang patay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Alam niyo yung ginawa ni Jesus Christ? Instead of suffering on the cross as a result of the consequence of sin, Jesus brought it upon Himself. Let me share with you this story. At ito na yung final story ko. It's a story na narinig ko, there was this man, isang lalaki, na naging leader siya ng isang rebel group doon sa kanyang bansa sa Latin America. Pangalanan natin siyang si Garcia. Nagkaroon ng kudeta, military takeover sa kanilang gobyerno, and assault the dictator doon, very, very oppressive. At sila sa kanyang lugar, sa kanyang bayan, nahirapan ng husto, nag-organisa sila, sabi nila, lumaban tayo.
At sila dahil doon, namundok sila. Nanirahan sila sa bundok kasama ng kanilang pamilya. Nagkampo sila, nagtatago doon sa mga otoridad. Hinahanda ang kanilang sarili. Kaya alam, minsan isang araw, lumapit niyang tinyente at sinabi, Garcia, yung ating pagkain na medyo limitado dito sa kampo, meron pong namumuslit, nagnanakaw. Ano po ang gagawin natin? Si Garcia bilang leader ng kampo na yon, winika niya, ganito ang gagawin natin. Kung sino man, at ito magiging batas ng kampo, kung sino man ang mahuli na nagnanakaw sa pagkain ng ating lalatiguhin ng 20 beses, yun ang kanyang para mapigilan yan. At naglaon na panahon, narinig ng mga tao ang bagong batas na yon. At pagkatapos, ang kanyang tinyente, Garcia, good news. And sabi ni Garcia, ano yung good news? Nahanap na, nakita na kung sino yung nagnanakaw doon sa ating stock ng pagkain. Ganun ba? Ano naman yung bad news? Yung bad news, Garcia, nanay mo ang gumagawa. Nag-struggle sa isip si Garcia. Sabi niya, paano kaya ito? Naglabas na ako ng batas at sabi ko dapat parusahan yung mga taong nagnanakaw na yon. Pero mahal ko nanay ko. Ikamamatay niya ito. Yung dugo ng nanay ko mapupunta sa aking kamay. Ano naman ako? Pero sinabi niya sa kanyang tinyente, tipunin mo ang lahat na nasa kampo. Bukas, alas 7 ng umaga, gaganapin natin ang paghuhusga. Nagbulungan ang mga nasa paligid niya. At yun ang naging bulong ng buong gabi. Ano ang gagawin ni Garcia? Dumating na yon. Binigay ang husga. Tinawag ang kanyang ina. Matanda na. Binigay ang husga sa kanya. Sa iyong pagnanakaw ng pagkain dito sa ating kampo, sang-ayon sa batas, ikaw ay paparusahan namin ng paghuhugupit, paglalatigo ng 20 beses. At pagkatapos noon lumapit yung executioner, naghihintay ng hudyat mula kay Garcia kung sisimulan niya na. Ang mga tao nag-iisip, grabe naman si Garcia. Ganito yung ginagawa niya sa mga taong minamahal niya. Pero biglang lumapit si Garcia at sinabi doon sa executioner, huwag mo muna simulan. Lumapit siya sa kanyang ina. Sabi niya, Nay, mahal na mahal kita. Ayaw kitang mapahamak sa pamagitan nito. Pero kailangan mangyari ang nasa saad sa batas ng kampong ito. At pagkatapos noon, ginawa ni Garcia, hinubad niya ang kanyang damit, niyakap niya ang kanyang ina, at bigbigay ng hudyat doon sa executioner, ituloy mo na. At naunawaan ng executioner kung ano ang kanyang gagawin. Lahat ng kanyang lakas, hinataw niya para sa nanay ni Garcia. Pero ang lahat ng ito ay nasa loob ng katawan ni Garcia. Lahat ng kaparusahan na nalatay sa kanyang katawan, dinala niya ito upang mabuhay ang kanyang ina. Bakit? Mahal niya ang kanyang ina. Mga kapatid, pakinggan niyo ito. Yan po ang saysay ng ginawa ni Jesucristo para sa atin. Yan po ang dahilan. Kaya po magalak ang kanyang pagdating. Yan po
ang ginawa niya para posibleng mangyari ang kahulugan ng kanyang pangalan. Emmanuel, God with us. Ang Diyos ay posible pong sumasa atin dahil sa ginawa ni Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw at ako ay makakatanggap ng tawaran mula kay Jesus dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Pastor, paano natin mararanasan ang diwa ng Pasko? Ngayon, ito'y dyan sa mga katotohanan na kwento mo. Ito lamang po mga kapatid, 3 bagay na nais kong gamitin natin at gawin natin para maranasan mo ito. Itong message na ito ay magiging very personal sa inyo. Unang-una, kailangan ng pagsisisi sa ating puso at paghangad ng kapatawaran ng Diyos. Are you willing to humble yourself before God and say to God, yes, Lord, I need your mercy. I need your forgiveness. You know, Christmas is not something that you're the most popular person because you have given the most and the best gifts. You are well loved by people. No, it's not that. But Christmas is coming in humility before the presence of God and living according to His mercy. Pangalawa, kailangan natin ng pananalig kay Jesus at pagtanggap ng kanyang biyaya. Yun po yung essence ng gift giving. Gift, hindi po binabayaran yan. Tinatanggap yan. Tinatanggap yan ng libreng-libre. Ganon din po ang ine-offer sa atin ng Panginoon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Libre din po yan. Tinatanggap yan ng buong puso sa ating buhay. So ang tanong, are you willing to humble yourself? Are you willing to receive that gift? At pangatlo, pagsuko at pagtalima sa kanyang paghahari. Ito yung sasabihin mo sa Lord, Lord, ito yung handog ko sa Christmas na ito. Ibibigay ko ang aking buong sarili sa inyo. Kayo po ang maghahari. Be the Lord of my life. One of the ways na express yan, mga kapatid, I'd like to invite you to do that on December 24, the day of baptism natin. You know, if you'd like to follow Jesus in the water baptism, you're saying, God, I surrender myself to you completely. And that is what baptism means. It's an immersion of your whole self to the presence of Jesus, to the grace and mercy of God when you put yourself and submit yourself to the water of baptism. If that is your decision, I'd like to hear from you right now. Nais kitang anyayahan na manalangin, pagsisisi at paghangad sa kanyang kapatawaran, pananalig kay Jesus at pagtanggap sa kanyang biyaya, pagsuko at pagtalima sa kanyang paghahari. Would you like to receive Christ today? I want you to close your eyes, bow your heads, and come into the stillness. Let your heart be still in the presence of God. And I want you to look into your heart. Ikaw ba'y gumagawa ng pagpasya na ito? Pagsuko ng iyong sarili, pagtanggap sa biyaya ng Panginoon, pagpapakumbaba sa Kanya. If you're saying that, I'd like to pray for you. Gusto kitang ipanalangin. Matahimik mong itaas ang iyong kamay na sinasabi mo sa akin at sa mga pastor na narito ngayon, sinasabi mo sa amin, Pastor George, pag-pray mo ako. Gusto kong isuko ang buhay na ito kay Jesus. Sige lang, tahimik mong itaas habang nakapikit ang mata ng mga iba. Meron po ba? Yes, nakita ko mula sa balcony. Meron pa po ba? Nais magsuko ng sarili nila. Yes, nakita ko dito mula sa baba. Meron pa po ba? Yes, nakita ko sa gawing kanan ko at kaliwa. Meron pa po ba?
Meron pa po ba nandito sa balcony? Nais mong isuko ang iyong sarili sa Panginoon? Just raise your hands. Keep your hands raised. Meron pa po ba? Yes, nakita ko po. Yes. The Lord's moving in your heart. Just respond to the Lord by faith. He is willing to receive you. He is willing to bless you. He is willing to forgive you. Manalangin tayo. Ama, nakikita po ninyo ang mga puso sa mga nagsitaas ng kanilang kamay, naguhudyat sa amin, Panginoon, ng kanilang decision na isuko ang kanilang sarili sa inyo. Tanggapin ka sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at magpakumbaba at tanggapin ang iyong kapatawaran. Hinihiling ko po ang inyong pagpapala sa kanila sa oras na ito, na nawa mararanasan nila ang kapayapaan, ang kapangyarihan, ang biyaya at ang galak ng tunay na diwa ng Pasko sa kanilang buhay. Pagpalain ninyo ang aming Panginoon, ang mga kapatid na ito, ang inyong mga anak na ito. Pagpalain po ninyo ang kanilang pasya sa kanilang buhay na maisuko ang sarili nila sa inyo. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tanging sa'yo, mahal naming Diyos, ihahandog ng lubos ang buhay ko, ang puso ko, nang tuluyan akong mabago. Tanging sa'yo, mahal naming Diyos, ang kahapon at bukas, isusuko, iaalay sa iyo, iaas ang tunay. Tanging sa'yo, tanging sa'yo, tanging sa'yo lamang, Panginoon. Tanging sa'yo ang buhay ko, tanging sa'yo isusuko. Tanging sa'yo, tanging sa'yo, tanging sa'yo lamang, Panginoon. Tanging sa'yo ang buhay ko, tanging sa'yo isusuko. Sa'yo, mahal kong Jesus, mananalig hanggang sa
sa kanilang tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas at hari ng kanilang buhay, ay binigay sa kanila ang karapatang mabilang sa kaharian ng Amang nasa langit. Sa kanilang nagtataglay na ngayon ng panibagong ilaw sa kanilang puso, ay muling mabubuhay ang diwa ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang tunay na Pasko sa kanilang mga buhay. Kaya magsama-sama tayong lahat sa pagbibigay pugay sa ating Panginoong Jesus. Luwalhatiin natin ang bukal ng ating buhay. Purihin natin siya sa pagbigay ng tunay na hulugan ng Pasko sa ating mga buhay. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maligayang bati sa iyo, Panginoon.
Wow, we praise the Lord for such a wonderful and powerful message. Don't you think so? Praise the Lord. And so because of that, we pray, gaya po natin mensahe ngayong umaga, talaga bang the reality of Christ being part of our lives because here with us ay maging totoo po sa atin, especially for those of you who have made that decision for Jesus Christ. So because of this, we would like to acknowledge for how this presentation it has come about, and we would like to thank the Lord for people that the Lord used for such a time like this. First of all, let's acknowledge our choir. Let's give them a hand. Wave naman kayo, smile, and give the glory to the Lord. Tapos kasama rin po natin dyan ang ating kids choir. Ayan. Dapat nandito sila, no? Ang ating po mga dancers, no? Mga dancers po natin. Siyempre, kasama kung may kids choir, kasama po dyan mga nanay at mga tatay, the parents of the kids na dinadala sila rito, tapos para po sa mga rehearsals and all that, yung po ating mga food suppliers. Ayan. Praise God. Ano pa ba? Dancers. Okay, adult choir. Ulit. Okay, adult choir. Asan na? Yan po yung ating listahan dito. Kids choir natin, ating mga dancers, ang ating po mga pastors para po sa kanila pong narration. Yan, we praise the Lord for that. At ang ating pong band, wave naman ang mga band natin dyan. Okay, band members. Ang ating pong tech team. Yeah. Wave kayo dyan, wave. Yan, to the Lord. Okay, and then of course, ang ating pong production team. Hindi ko pa tapos. Ating pong production team. Ang ating pong choreographers. Ayan. Yan, sa ating pong mga dancers, ating pong mga kids assistant, and all that. At of course, yung pong the whole team, especially yung pong main people that have made things work. Si Terry, sa ating pong production director. Terry, asan si Terry? Somewhere there. And then of course, ating pong music director, Pauline. Praise the Lord. Okay. Ang ating pong tech person, si Josh. Ang ating pong overall coordinator, Apple! Ayan. To God be the glory. And of course, Pastor George. Thank you very much, Pastor George, for putting it together with that message. And so talaga in all these things, we're saying this is not just a show. This is not a show. We have an audience, and that is the Lord Jesus Christ. All right. So we praise the Lord for that. Now, some important announcements po para sa atin. Right after the service, we'll just take a short break, but we would like to invite everyone sa ating pong CCPC Family Christmas Fellowship. Ayan. So please stay, okay? We have food and we have fun together. All right? Sabi mo sa katabi mo, stay tayo ha. Join tayo mamaya. Ayan, join tayo mamaya. So, ipaparaffle daw po natin, yung isang kotse, ipaparaffle natin. Yung kotse ba ni Pastor Bot ang ipaparaffle natin? Yun ang balita ko kasi siya in charge sa fellowship Ayan. Alright. Tapos, as mentioned with Pastor George, because we have a celebrant this year, we have a celebrant, please be prepared to give your Christmas gift or birthday gift to the Lord, no? And next week, we'll be having our everybody's birthday offering. So, pray about it. Wag lang po pagdating ng Sunday, nga pala, meron everybody's birthday offering. Alright? So, ang ating pong recipient ng ating everybody's birthday offering are para po sa ating mga outreaches that needs to improve on their facilities. Some are wanting to have a place of their own para po sa kanilang ministry center. So yan po yung recipient ng ating everybody's birthday offering. So please take note of that. Now remember also na yung pong everybody's birthday natin is different from the tithes and offerings. Okay? Of course, tithes and offerings, we give that to the Lord also. But this one is special gift that we give for this special occasion. So please take note of that. All right? Of course, meron pa rin po tayong worship service next week, 24. And then on the 31, still at 9 o'clock in the morning. All right. So now, let's go to we have some guests this morning. If it's your first time to be here, would you please stand?
Kung kayo po ay guest ng somebody, would you please just stand where you are to be acknowledged? Ayan, doon po sa taas at meron po dito, meron po dito. Ayan. Welcome po. Thank you very much. In particular, we have si Nestle Gonzaga. Nestle, where are you? Where's Nestle? Andon sa taas. Welcome. Welcome, Nestle. Kasama rin natin si Jenny Nang. Jenny? Where's Jenny? Ayan. Alright, sige. And then of course, meron po tayong hindi nakuha yung mga names nila. Of course, we'd like to also welcome some important people. Una po, let's welcome back our missionary to Thailand. Andiyan po si Edwin and Alice Talimbang. There you go. Would you please stand? Welcome home. Hindi ko na-practice yung welcome home, sorry. Okay. Then also we'd like to welcome, mga special to, Okay, let's welcome si Mr. and Mrs. Jason Nulyar. They got married last week. Asan na si Jason and Phoebe? Ayan. Phoebe is, of course, Joanne Iglesia to many of us. All right. They got married last week. Okay. And then, of course, meron pa tayong nakalimutan. Hindi ko ito makakalimutan. May pong special na baby nandito, ang baby ng CCBC. Let's welcome si Aidan Bryle Dizon. Tayo ka nga, Bryle. Ayan. Ayan. So, praise the Lord for that. And so, with that, we are grateful to the Lord for this very special time. At meron, asan? Sino ba? Ayan! Welcome po. Yan, kasi... meron pa doon sa side, hawak-hawak ni Cheryl. 4 babies! Wow! 5 babies. Kayong lahat. Tayo kayong 5. The future of CCBC. Ayan, yung mga 5 babies. Ayan, praise the Lord. Sa taas pa yata, meron. Ayan, ayan, praise the Lord. Talagang God is good to CCBC. These are the next generation po natin dito sa CCBC. Praise the Lord for that. Okay, so at this point in time, yan po ating mga announcements. Let's all stand and let's come before the Lord in thanksgiving and prayer that it is our prayer that Christmas of 2023 will be the best ever, no? The best yet for you. And of course, it keeps improving every year, diba? Because we remember the message of Christmas, Emmanuel, which means, let's personalize this. God is with me. Okay, with us. Okay, let's pray. Our dear God and loving Father, thank you so much indeed for such a wonderful message. The timeless message, Lord, that you never leave us nor forsake us. The timeless message, Lord, that you'll always be there for us. And the most important of all, Lord, is that you have come so that we can be reconciled to you and that we will be with you forever. And thank you, Lord, so much because once again, as we look at that cradle in Bethlehem, we also see the cross. But the cross is empty because you have done it all for us. And so, Lord, thank you that you have loved us so much with an everlasting love. And thank you for that powerful illustration, Lord, that you have taken it all for us, that punishment that have been ours. Yet because of the bounty of your grace and mercy upon us, Lord, you took it all so that each and every one of us can have this free gift of your love, of eternal life, because you have done it all for us. And we look forward, Lord, to the time when the time comes that when we go home, we will go home to be in your presence. Lord, today for some families, it's going to be a different Christmas because they have lost a loved one this year. Some have gone through some struggles this year, and yet you have seen them through. And we pray, dear Father, that in a very special way, minister to them. And we pray, dear Father, that in a very special way, this Christmas, in spite of all these happenings in their lives, will be the best ever.
And we pray, Lord, that you'll be the one to instill in us, Lord, that genuine experience of what Christmas means to all of us. And so, Lord, with all the hassles and the bustles of the season, help us, Lord, never to forget. Help us to remember what this celebration is about. Pray, Lord, that you would use each and every one of us here, in our offices, in our school, friends, with our families, Lord. Use us so that we'll be able to tell what Christmas is all about. And so, Lord, to you we give the praise and the glory. And to us, brethren, please receive the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and grant you his peace, now and always. Amen and amen.